Hi guys, we are here at the Gupan Doctors Villaflor Memorial Hospital wherein gagawin po sa atin ng HSG. So sa mga women po na diagnose ng hard to conceive. So ito po yung isang procedure na gagawin po sa atin. So first I was directed to go to PhilHealth. So waiting in line po kami dito. And then make sure nyo po nadala nyo yung MDR po ninyo or yung MDR ng kung dependent po kayo, MDR po ng kung sinong may PhilHealth sa inyo. So in this time, ayan, binigay ko lang po yung ID ko and then yung MDR, and mabilis naman po silang nakapagbigay po sa akin ng mga forms and mga like paper na eligible po tayo to claim for our benefit. So ito na siya. Humingi ako ng case number as directed by the staff. So after po niyan, bibigay po sa inyo yung mga PhilHealth forms and also the PhilHealth eligibility. Kung saan ito, yan yung mga PhilHealth benefit eligibility form. Makikita nyo yan yung details. Tapos makikita dyan kung approve po ba kayo to avail the benefits of PhilHealth. Then i-attach din po dyan yung CF4. So, form na po ito ng PhilHealth. Bahala na po si hospital mag-file dyan. So, binigay lang sa akin to for me to give din sa ORDR. So, dun gaganapin yung aking gagawin sa aking procedure, which is the HSG. So, at first, in-explain sa akin ng aking OB ko ano yung mangyayari. So, magkakaroon ng mga cramps sa tiyan. So, pinag-take po muna ako. So, ito, nagdiretso na ako sa OR OB-GYN waiting area. Pinapirma po sa akin yung parang waiver na anything na gagawin po dong procedure is inaalaw ko. So, all hospital naman po ganun yung mangyayari. So, ayan, bliner ko po siya for us to have the Data Privacy Act naman po ng hospital na yon. So, while waiting, pinaprepare po sa akin na tanggalin lahat ng jewelry. So, parang operation po talaga siya kasi hindi siya pwede kasi may radiation din po sa loob. So, tinanggal ang singsing, lahat, watch, bracelet, ayan. And then, while waiting, ayan, pinapunta na ako dun sa mismong loob, pinasuot po ako ng scrub suit, lahat ng damit para sa sapatos. And then, preparation po sa akin at 9 o'clock, ay 8 o'clock, in-start na po akong pinainom ng antibiotic, Cerofoxin, yun, antibiotic, tapos testing na din sa skin allergy. So, yan po yung para siya talagang labor room or operating room wherein may mga certain gagawin sa atin na women na actually at first talagang kakabahan ka kasi kung ano yung position mo talaga nung manganganak ka during normal delivery, ganun na ganun po yun. Yun nga lang, meron siyang parang x-ray sa gitna, para siyang naka-C-portion siya na nakatapat siya sa tiyan mo. So, yun yung mangyayari. And then, nakalagay din yung paa mo dun sa may lalagyanan ng paa. And then, ganun din, parang talagang mga anak, may mga nurses and also may mga doctors din po siya. So, in this time, ayan, nung ginawa na sa akin, prepare muna ako, sinabihan ako kung ano yung mga dapat gawin. So, yun lang, magkakaroon ng discomfort. Talagang masakit po talaga sa tiyan yung pag once na ginagawa nila yung procedure. So, nag-inform naman yung doctor na gagawin na niya yung procedure. Tapos, sabihin niya na makaka-feel ka talaga ng pain, which is normal naman daw po yun. Sabi kasi nila ink, yung ipapasok po doon for them to check if flowing yung sa may fallopian tube. So, ipapakita din po kaagad sa monitor along with the radiologist and the OB-GYN na working po yung dye, yung ink na nilagay po nila. So, matitrace po nila dun sa fallopian tube kung working po siya. Kasi kung hindi, yun po yung tinatawag nila na may blockage. So, kung di siya mag-flow yung dye na binigay nila, may blockage. So far, yung akin naman is patent naman daw is okay. Everything went good. Yun lang talaga. During talaga yung time na yun, talagang kahit pinagbus ko pa na nila ako, masakit talaga, iniinda mo talaga yung sakit sa tiyan mo. They didn't advise me to bring extra clothes. Pero as much as possible, kung pupunta kayo doon, magdala kayo ng extra clothes. Kung hindi papatanggal yung clothes nyo, though may bibigay silang mga lab gown or yung gown na ipapadamit sa'yo is mababasa ka talaga kasi literal na bubuhusan ng tubig, na sterilized tubig, tsaka talagang parang lilinisan na din nila at some point. Then after po noon, siguro mga 5 to 10 minutes, ramdam mo pa rin yung cramps ng tiyan mo until pag okay na. So yung procedure, mga 20 minutes. Depende kung gaano kabilis lang yung mga staff to prepare the things ng mga doctor. Then after noon, tatanungin naman kung okay ka na. Kung okay ka na, papatayuin ka na. Kung hindi pa, pwede ka namang mag-rest for a while na nakahiga kasi nga due to discomfort. And then tatanggalin na yung mga in-inject sa'yo,
Yun, yung prior din pala nun is na pag-skin test muna ako, and then mababait yung mga nurses po doon, grabe. Parang if feel comfortable ka nila kahit na kinakabahan ka, and then sabihin nila yung procedure, para at least hindi ka nag-i-expect na baka mamaya hindi masakit, mga ganun. And napaka-accommodating po ng mga doctors po doon. And then after po nun, after nung procedure is bumalik na ako sa waiting area for us to, syempre, mag-recharge or mag-rest muna for a while. So, uminom po ako kagad kasi nga, maliban naman sa, hindi naman ako kinabahan, yun lang, masakit talaga siya during the procedure. Ayun. And then, so, hinintay namin yung result, ang bilis kagad ni doctor. Siguro after 10 minutes, meron na yung result. So, thank God naman it's a patent. Dun sa may okay naman yung ating procedure. Then afterwards, medyo matagal yung billing kasi nga dun sa some sorts of may problem lang na hinihintay. Pero thank God naman, it was explained to me na the procedure will take around 20 to 25,000. And then, sabi nila less than 5,000 daw ang babayaran, or less than 5,000 ang babayaran pag naka-PhilHealth ka. Pero nung pumunta na kami sa billing to get our final charges, so in-inform ako na 35,000 lahat ng billing, 35,000 plus. So nagulat ako, so in-expect ko na magbabayad kami ng 10,000 or 5,000 kasi nga ang in-explain lang sa akin is 25,000 more or less. So nung nalaman kong 35,000, so akala ko magbabayad kami ng 5 or 10,000. However, by the grace of God, ayun, nag-zero billing po kami. So covered po lahat ng PhilHealth po yung nangyari sa aking procedure, from yung medicines na pinatake sa akin, operating room charges, mga supplies, and even the professional fee ng doctor ng OB-GYN na gumawa po sa akin doon. So, napakasaya po namin ni Habi kasi napaka-good news po ng result. In the same time, zero billing po kami. To take note na private po ang Dagupan Doctors Villaflor, wherein napaka-high-end din po yung mga kanilang facilities at napakaganda, very accommodating. So, okay na tayo. So, ito, tapos na. Thank God, zero po ang binayaran natin. Ayan, 35,000 supposedly, pero zero po siya. Ayan. We're going home. Ito magna. Ay. Ito magna. So, this is a private hospital. Actually, medyo kilala siya. At saka, magandang hospital talaga siya dito sa Dagupan. So, sinadya namin dito kasi dito lang yung OB namin. And then, ayun, nagulat lang kami kasi ang expected na sinasabi sa akin ng OB ko is 25 to 30,000. So, ito is 35,000. Pero na zero po siya. So far, ang PhilHealth po is working naman. I mean, despite of the issues and despite of the troubles na naririnig natin sa ating news, is nagagamit naman na po natin ng mabuti. So, that's all. Huwag niyo pong kakalimutan magdala ng yung PhilHealth pag once na eligible naman po kayo or nagbabayad naman po kayo ng PhilHealth po ninyo. Malay po ninyo ma-zero billing po kayo or ma-less po yung billing po ninyo. So, that's all for today. I hope may natutunan po kayo. And don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye.